Ngayon ay may malaking balita na naman tungkol kay XRP dahil ang sikat na Kwok Brothers ay naglabas ng matinding pahayag sa isang podcast. Ayon po sa kanila, kung sakaling magkaroon ng XRP ETF, ito raw ay posibleng maging pinakamalaki sa buong cryptocurrency market. Kaya naman maraming investors ang naging sobrang interesado dahil maaari itong magdala ng bagong galaw sa presyo ng XRP at sa buong digital asset market. Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang sinabi ng Cook Brothers sa podcast? Yan, meron pong video clip dito na ibinahagi ni Saif Crypto. Yan, sabi po niya rito ay the Cook Brothers just dropped major alpha on Paul's podcast. They believe the XRP ETF will be the biggest of them all. The countdown has officially begun. Ayan, panoorin po natin. 1 minute and 9 seconds na video po ito. So for sure. I just showed Canary Capital announcing their XRP Solana ADA. This was like their American-made crypto thing. We had Stephen on last week. Great conversation, but Stephen made a very big statement. And his statement was he believed that XRP, their ETF, would be the biggest ETF yet in all of crypto. Dom, I'll start with you. Do you agree with that in terms of inflows? This is just in reference to inflows. Yeah, I mean, I definitely would agree with that. I think, even if you just look at the XRP holder base, it's so big. And, I think XRP volumes are, some of the highest on Coinbase. And, the trading volumes are really the highest on many of the different exchanges, or amongst, at least the top three after Bitcoin. And I think even just after Bitcoin, actually, in the most recent Coinbase report. But, Bitcoin, Ethereum, and Solana. Bitcoin, Ethereum, and XRP, those are the definitely the most liquid ones and most traded names. And I think, people who don't hold crypto and who don't sort of have access. At ayan, paliwanag po natin kung ano yung kanilang pinag-usapan dito. Ayan, dito po sa episode ng podcast ni Paul, nabanggit niya ang Canary Capital at ang kanilang involvement kay XRP, Solana at ADA. Dito ay binalikan din po niya ang sinabi ni Steven na isang dating guest na naniniwala ng XRP ETF ay posibleng higitan pa ang lahat ng existing ETF. Tinulungan pa niya ang usapan sa pamamagitan po ng pagtanong kay Dom Cook kung sang-ayon ba siya sa pananaw na iyon, lalo na pagdating sa inflows. At sinabi po ni Dom Cook na oo, sang-ayon siya sa pahayag na iyon. Ipinaliwanag niya na sobrang dami ng XRP holders kaya malaki po ang potensyal ng isang ETF na nakabase kay XRP. Kung ganon, lumalakas lalo ang ideya na kapag may ganitong financial product, maraming pondo ang dadaloy papunta kay XRP. Kaya sa market impact, kapag nagsimulang lumabas ang ganitong pananaw mula sa mga kilalang investors, mas tumitibay po ang confidence ng market at posibleng unti-unting umangat ang presyo ng XRP dahil po sa anticipation. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang trading volume ni XRP? Yan, binanggit din po ni Kwok na si XRP ay palaging kabilang sa top cryptocurrencies pagdating po sa trading volume. Kahit sa Coinbase, si XRP po ay nakalista sa top 3 sa dami ng tinitrade na digital asset. Ang mataas po na trading volume ay mahalaga dahil ibig sabihin nito ay maraming tao ang bumibili at nagbebenta kay XRP araw-araw. Ang liquidity po na ito ay nagbibigay ng tibay at sigla sa market sa kanyang market activity. Kung magiging isang ETF si XRP, magiging mas madali para sa mga malalaking institutions na pumasok dahil hindi po sila mahihirapan sa liquidity. Sa market impact, kapag mataas po ang liquidity, nagiging attractive
sa XRP sa mga institutional investors. Ito po ay pwedeng magpataas ng demand na tuloy-tuloy na makakaapekto sa presyo sa positibong paraan. Paano naman po pumapantay si XRP kay Bitcoin at saka kay Ethereum? So for sure. Sinabi rin po ng I Koch just showed brothers. Canary Capital announcing their Ayan, XRP. pause po natin. Biglang nag-play. Yan, sinabi rin po ng Koch brothers na sa tabi ni na Bitcoin at Ethereum, si XRP ang isa sa pinaka-liquid at heavily traded na crypto. Sa madaling salita, kahit na mas kilala sina Bitcoin at Ethereum, hindi rin papahuli si XRP dahil consistent po siyang nasa mataas na level ng aktibidad. Sa ilang reports pa nga, si XRP ay pumapangalawa lamang kay Bitcoin pagdating sa trading activity. Dahil dito, nakikita na siya bilang isang pangunahing digital asset na pwede pong pagkatiwalaan ng mga investors. Sa market impact, ang pagiging core digital asset ni XRP ay nagpapatibay ng ideya na makakakuha siya ng malaking institutional adoption kapag natuloy ang ETF. Kapag dumating po ang approval, posibleng magkaroon po ng big spike sa presyo. Ngayon ay bakit ETF ang susi sa mas malaking adoption? Ang ETF ay isa po itong regulated investment vehicle na nagbibigay daan sa mga traditional investors para makapasok sa digital assets nang hindi po sila kailangang bumili ng mismong crypto. Ngayon si Bitcoin po at Ethereum ay may kani-kanilang ETF at napatunayan na itong gumagana para mas dumami ang pondo na pumapasok. Kung si XRP ay magkaroon din ng kanyang ETF, malaki po ang chance na mas maraming institutional money ang dadaloy papasok. Bukod pa dito, makikita rin ito bilang kumpirmasyon ng regulasyon at mas mataas na level ng tiwala sa market. Sa market impact, kapag may XRP ETF, ang presyo po ni XRP ay pwedeng makakita ng mabilis at malakas na rally dahil sa biglang pagtaas ng demand mula sa traditional finance. Ano naman po ang sinasabi ng anticipation ng market? Dahil po sa pahayag ng Koch brothers, ay mas dumami po ang nag-aabang at nag-iisip kung kailan mangyayari ang XRP ETF. Sa totoo lang, kahit wala pang official announcement mula sa mga regulators, sapat na po ang ganitong hype para maka-impluwensya sa galaw ng presyo. Si Zife Crypto mismo ay nag-tweet tungkol dito at sinabi niyang nagsimula na raw ang countdown. Ibig sabihin, kahit mga influencers at analyst ay nakatutok na rin sa posibleng development na ito. Kaya sa market impact, ang anticipation ay madalas nagdudulot po ng FOMO or fear of missing out. Kapag mas marami pong traders ang nag-anticipate, madalas tumaas ang presyo bago pa man ang aktwal na balita. Bilang panghuli, sa akin pong pananaw, ang sinabi ng Koch brothers tungkol sa XRP ETF ay isa pong napakalaking bagay. Hindi man agad mangyari ang approval, pero ang confidence na ipinapakita ng malalaking pangalan sa industriya ay sapat na para magbigay ng bagong buhay kay XRP. Malaki po ang posibilidad na kung matuloy ang ETF, si XRP ay makakita ng pinakamalakas na pag-akyat sa kanyang presyo sa buong kasaysayan. Ang dapat po nating bantayan bilang mga traders at investors ay ang epekto ng anticipation. Posibleng umangat po si XRP habang lumalakas ang hype, pero kailangan pa rin ng maingat na diskarte dahil pwede pong magkaroon ng retracement kapag bumagal ang balita. Sa kabuuan, masasabi ko na kung matuloy po ang XRP ETF, ito ay hindi lang simpleng milestone. Isa itong game changer na kayang baguhin ang dynamics ng buong cryptocurrency market.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.